So ano po yung masasabi nyo sa mga kababayan nating gulong-gulo na yung isip sa mga banggaan ng Marcos at Duterte? Ano masasabi Sa ngayon, sa ngayon siguro wag natin sila masyadong seryosohin. Mag-focus tayo sa mga sarili natin kasi tayo mismo ang dami na pinagdadaanan. Ngayon sir, anong tingin nyo sa nangyayari ngayon kay Pangulong Bongbong Marcos? Ano masasabi nyo ngayon sa kanyang administrasyon? Wala naman siyang natupad sa kanyang mga pangako para sa mga mahirap. Sir, sa nagkaroon na bagong Pilipinas dito sa Luneta, so anong masasabi niyo po doon? Tatapon lang sila ng pera, ang dami nagugusto. Kaya siya binabato ng adik na naman kumakit. Parang pinababayaan niya yung bumalik yung droga, nasa kalsada na naman. Nakikita nyo anong nagawa na ng ating Pangulong Bongbong Marcos nung isang siyang nanalo bilang presidente? Kasi po yung kay Bongbong Marcos, yan po ang patunayan niya. Pag siya ang mananalo, lahat po yung mga mahirap, lahat po ay babae na mga presyo para baguhin na po lahat. Para sa inyo po, anong pagkakaiba ng pamumuno ni President Duterte at President Bongbong Marcos? Malaki kasi bali yung kay BBM, although may yung sa economic, parang ito kasi parang nagtaasan yung mga bilihin lahat. Yung kay Duterte naman hindi naman. So hindi naman siguro kasalanan din ni Bang BBM kung nagtaasan yung mga presyo kasi hindi naman niya sakto na yun. Kasi baka nagtaas yung mga materials ganyan, tapos so sa pamumuhay kasi parang mas hirap ngayon kung nung panahon ni Duterte. Or maaring sa aking opinion naman, maaring nagkataon lang siguro yun. Hindi naman yun parang kasalanan ng isang presidente. Parang sadyang nangyayari yan sa ibang bansa nga, ganun din, di ba? Pag tumaas yung inflation rate, ganun din. So, yun, ano bang itatanong niyo pa? Doon sir, sa pamumuno ni Tatay Digong, doon sa usapin ng war on drugs sa Pistot. Doon sa usapin po ng war on drugs, pabor ba kayo doon sir? Parang hindi, kasi yung may mga nadamay na mga inosente talaga mabuti sana kung lahat yun ay mga talaga, pero pagpalay na natin mga drug users sila or something, hindi pa rin tama na pagpapatayin sila dito. Pero syempre kanya-kanya ng style yan. Style ni Digong yun, so parang style niya yun. So yung kay BBM naman parang nag-tone down naman, di ba? Hindi siya yung katulad noon. Sa usapin po ng safety, kagaya magkakapaglakad ka ng gabi nung panahon ni Tatay Digong, sa ngayon po, ganun pa rin ba? Pareho lang naman, kasi kung hindi ka naman involved sa drugs, whether nung panahon ni Digong or yung ngayon, wala ka namang dapat ikatakot, di ba? Meron kasi kami pong na-interview na naglalakad-lakad sila sa kalsada o naglalakad sila, may mga na-hold up po na nung panahon ni Tatay Digong daw ay parang nawala o nabawasan, pero ngayon nagbabalikan naman daw. Pareho lang, parang lang sa'yo. Depende lang kasi yan sa kung paano pinaportray ng ating government ang kanilang government, parang gano'n. Pareho lang kahit naman saan na may mga hold-upan pa rin. Hindi pa rin nawawala yung mga crimen na yan, mga PD crimes na yan, yung mga kunting hold-up, mga snatching. Kami nga rito, nakatira kami dito sa lansangan. Ayun, ang naging problema ngayon, wala sa lansangan kami, pero wala namang konkretong ating gobyerno. Pagka huli lang sila ng huli, dadaling ka dun sa Marikina, parang katumbas na rin yun ng pagtikinis sa iyo na parang oo nga, pinapakain ka nga, pero nakadetain ka naman, di ba? Parang ganun din, wala rin. Dapat sana magkaroon dito ng mga centers na pag ganitong gabi, pipili mong tulugan, tapos kinabukasan aalis ka. Parang meron ka pa rin free will, hindi yung parang napaviolate yung human rights mo, di ba? Parang Sir, nabalitaan niyo na po ba yung usapin tungkol dun sa People's Initiative? Yung sa People's Initiative? Oo naman, kasi nagbabasa ako ng jar, tapos may mga YouTube naman dito. Hindi ako pabor ng ganun . Bakit? Kagalang akin kasi
dapat idaan yun sa tamang proseso na talaga nakapokus lang doon sa pagbabago doon sa ating economy. Hindi siya kung ano, kumbaga hindi siya yung in general na papalitan mo yung ating constitution, yung parang mayroon lang doong provision na nakapokus lang na kung paano mas mapaunlad pa yung ating economy. Ganun lang, pero yung mga peaceful insurrection parang hindi na naging maganda na ang kinalabasan kasi nag-away-away na itong mga dating magkakaalyado, di ba? Parang ganun. Tapos kung ano-ano lang sinasabi, parang hindi na magandang pakinggan. Meron daw sir, yung naniniwala ba kayo dun sir, nagkakaroon ng bilihan tungkol sa para pumirma ka lang sa People's Initiative? So far, hindi naman ko pwedeng tayo bilang tayo, hindi tayo pwedeng maniwala hanggat na hindi natin nasusubukan mismo. Na tayo mismo yung nilapitan, babayaran tayo. Yung mga ganyan-ganyan, puro mga fake news yung mga iba dyan. So dun sir sa iwan ko lang kung napanood nyo na po yung naging rally ni Tatay Digong sa Davao. Oo. Na sinabihan niya hinahamon niya ang BBM na parang pinagbibintangan niya ng drug addict. Supposed to be, hindi niya dapat ginagawa yung ganun kasi hindi ba siya na anak niya, Vice President, tapos member of the BBM's cabinet. Parang in bad taste, di ba? Parang ganun, tapos hindi dapat ganun. Dapat matuwa sila dahil naging part si Sara ng government ni BBM. So si BBM naman, napakabait naman, napakalawak ng pangunawa niya kasi sabi naman niya nung nagpunta siya sa Vietnam na so far naman wala naman daw siyang napapakinggan na galing mismo kay Sara. So yun naman yung the most important sa kanya, na hindi niya dapat intindihin kung bang ano man yung sinasabi nung kahit patatay, kahit pakapatid, hindi niya siya malawak ang pangunawa. Doon sa paghamon ni Tatay Digong na magpa-drug test si BBM. Sa palagay ko, hindi dapat patulan yung ganun Imagine, presidente ka. Hindi ka naman bata para patulan yung mga ganun-ganun, di ba? Alam mo naman dyan sa sarili mo na kung ano ka talaga. Saka hindi dapat pinagpapatulan yung mga ganyan. Parang out of na lang yan. Sabi ka ni BBM, di ba? Parang cause of fentanyl, parang ganun-ganun. Pero parang siguro patawa na lang siguro yun. Pero tayo bilang mamamayan, ano pa rin pag sa atin ang mga parang maging law-abiding citizens, hindi tayo lumalabag sa batas. Tayo pa rin yung magdadala na kung ano magiging katayuan natin. So parang andyan lang yung ating gobyerno para kung ano man yung programa nila na kapakipakinabang sa atin, makikinabang din tayo. So maging law-abiding citizen tayo dapat. Sir, mapunta ako dun sa sa mga bilihin ngayon na nagtataasan. Yung bigas na na halos 70 yung 20 pesos na, diba? Yung 20 naging 30. Anong masabi niyo dun sir na parang ang mamamayang Pilipino nag-aantay pa rin kung kailan ba mangyayari ang 20 pesos na bigas na yan. So nasabi niyo po dun sir sa pangako ni PBB na papabuti nga niya ng 20 pesos per kilo at sa ngayon din naman natupad? Wala pang nabibili. Siguro wala pa talaga kasi bibili talaga kami, wala namang 20 pesos na bigas. Wala naman. So baka naman magkatayatan lang tayo kasi papuntang 2 years pa lang naman yung kanyang administration, di ba? So huwag naman natin siyang masyadong i-judge kaagad. Baka magising na lang tayo isang umaga na yung parang nag-normalize na yung inflation rate, tapos yun kaya bigyan pa natin siya ng chance na bang maipakita niya kung ano, kasi wala naman yatang presidente na hindi naghahangad na para sa ating kabubuti. Pero para sa iyo sir, anong opinion mo sir sa kay Tatay Digong at kay PBBM? Para sa iyo sir, parang dapat hindi kasi hindi magandang tingnan. Na lang ang isipin ng mga tumakbo sila ng kanyang anak under the unit team, di ba? Tapos biglang-bigla gagawin mo siya. Tapos hindi lang sa Tatay Digong, pati si Basti pa, di ba? Ganyan niya, pinag-resign niya. Okay. So dapat hindi ganun. Dapat suportahan mo siya dapat. Yung total
Okay sir, last na sir. Ah. Kung sakali sir, meron po ba kayong mensahe kay BBM at kay BP Sara Duterte? Yung ang magiging mensahe ko lang sa kanila, yung kay BBM, wala talaga akong masabi kasi sa totoo lang, binuto ko talaga sila ni Sara eh. So, maganda naman yung pamalakad ni Bang BBM. Yung kay Digong naman, yung kay ex-President Duterte naman, huwag naman niya masyadong kinakalaban itong si BBM kasi wala namang ginagawang masama sa kanya. Na yung katulad yung akala nila, porque andito na yung mga member of ICC, mismong bibig na nang galing mismong sa bibig na nang galing ni BBM yung sinabi niya na huwag kayong mag-alala kasi hindi na tayo member ng ICC, hindi natin papayagan yung kung sino man yung mga investigator na yan na makialam sa atin. Kung pumunta man sila dito ay bilang tourist na lang at wala talagang haharap sa kanila kahit na anong ahensya ng ating government. So, doon pa lang, dapat, parang hindi ba dapat matuwa na sila kasi ando pa rin yung, siguro sabihin na natin na for the sake of Sara, parang kahit na sabihin na natin na babastos na siya, ando pa rin yung pagrespeto pa rin niya kasi kapamilya ni Sara yun eh. Na si Sara naman, hindi na iba kay BBM, diba? Kasi para na niyang kapatid, yung mga gano'n. So, wala dapat ganyan. Magtulungan sila para sa ikabubuti ng ating bansa. Hindi yung magsisiraan talaga, di ba? Pero sir, naniniwala ba kayo na buo pang unity? Ah? Naniniwala ba kayo na buo pang unity? Parang katulad nga ng sinabi ni Aimee, parang nagkaroon na ng lamat kasi maaring si BBM maganda ang niya